Kaya yung kasi na ano na ako, iniiwan ko na hanggang sa dumami ng dumami ang demand sa akin sa dubbing, sa pelikula. Marami ka na nakakilala, hindi na pwede. During the time, I have mga 8 shows as radio talent. Pero akong 3 sinusulat daily, mga Monday through Friday. So, it means Monday through Friday ang scripting ko nung sa dinedirect ko, sa dinedirect ng iba. So, it means I have to produce 18. Wala pang computer nun eh. So ang gagawin mo, mag-ano ka nung carbon paper, tapos meron may carbon pa, tapos yung maninipis na papel. So, onion skin. So, ilalagay mo doon sa kuwan mo ng, may makanilya pa ako, na mga 6, kung 6 ang cast mo, meron ka dapat sa spinner mo, meron ka dapat sa live sounds mo, meron ka para sa director. So, you have to type ng mga sa onion skin ng mga 8 copies. Kaya talaga, kita niyo yung ganyan. Pag-type mo nun, kailangan tak, yung ganun talaga, as in super bilis. So, isipin nyo, 8 in-scripts ako noon, na pagkatapos mo ng isang page, puhugutin mo ulit, may nakaprepare ka na dyan, tapos isa-isa mong gagawin yan. But you get to do it, kasi alam mo kailangan mong gawin. You have an obligation to do it. Kailangan ng trabaho mo, hindi mo tinatakbuhan kasi yung for some silly excuse like, uy, nagkakumbidahan eh, birthday party noon, uy, may lakad o may ganito. Ako basically is no nonsense person. Pag merong trabaho, is sa trabaho ko. Kung ano yung gagawin mo, malaki lang ang payment sa personal mong buhay. Pero in the long run, magpe-pay off naman yun sa'yo kasi alam na lahat kung ano yung capacity mo to do things. So, maraming nagtitiwala sa'yo. Maraming kumukontak sa'yo, Tita Lucy, you do this, you do that. So, yun, nagpakap ako sa radio. Pero, hindi ibig sabihin, nagpakap ako sa radio na hindi ko kinikilala yung nagawa sa buhay ko ng radio. Kasi ang laking training nun. So, lumipat na ako sa movies. Paglipat mo naman sa movies, nung una kasi sa pelikula, ang nagtuturo sa mga artista, kasi lahat dinadab. Yung, sabi, bakit dinadab? Bakit hindi original sound? Kasi radio, original sound. Yung ganyan, may booth kayo, isolated ang traffic, isolated. Hindi katulad sa shooting. Nagdadrama, halimbawa si Sharon Cuneta o si Maricel, may naririnig kang mga tilaok ng manok, hindi ba? How distracting yung kahula ng aso. Supposed to be, hindi kasama yun. Pero dahil nai-istorbo rin yung mga aso, yung mga manok, di ba? Yung kasi may naririnig silang sigawan, nakikijoin sila sa ingay. Kung heavy drama, distracting. So, yun ngayon, sabi nila, bakit itinadab ang pelikula? Nung araw kasi, wala pa itong mga technical neto. Mas tedious ang dubbing. Pero kaming pinuputol yung pelikula ng depende sa haba. We call it a loop. Na hindi yung pag nagdadub ngayon, di ba, ang laki ng advantage. Kasi nakikita mo ng tuloy-tuloy, na edit na o na ganito. Yun hindi, you get to see lang ito. Pagkatapos yung mood ng artista ngayon, i-continue mo yung sound ng boses. Nung naging sabi ng mga director, ano pala ito? Kung sila na lang ang pag-supervise natin, kasi mas mahigpit kami. Di ba? Mas naririnig namin yung dugtungan ng boses. Umali ang tono mo dyan, bakit ang taas? Nanggaling ka rito sa mababa. Hindi bigla ang taas. Hindi ganyan ko i-deliver. Mali na nga. Kasi dito tayo galing. So, pag pinagdugtong mo yan, ganito, gaganon ka agad. Oo. So,
nakikita ng mga director ngayon kung how patient we are sa pagpapaliwanag sa mga bida. Nagkaroon yun ng maraming repercussion kasi yung mga artista, gusto nila siyempre madali ang trabaho. Nagawa na nila yun di ba? O bakit pa namin? Naku, bakit ngayon may mga supervisors pa yan? Ano naman yung mga ganyan? So, ang capacity namin sa pinagagawa sa aming trabaho is now being questioned. Ang higpit-higpit naman, ano ngayon ang gagawin namin? Sabi namin, mali nga. Sabi, anong gusto ninyo? Sabi niya, hindi kayo maano. Bakit ba may mga supervisors? Wala na yung mga director, yung mga assistant AD, nawawala na sa studio. So, kami na ngayon ang humaharap sa mga artista. Di ba, patiently, I will explain. Hindi mo kayo magalit kasi ganito, kasi ganyan. Ang hirap kasi ulitin ng yung halimbawa sa shooting, di ba? Ang hirap ulitin ng emotion to transfer it sa dubbing na putol-putol. Ang hirap nun, kasi ang atmosphere lang is different. Like nga yung, hindi ba, pag nakarap pa, pag nag-shooting ka, ayan yung camera, ayan yung momentum ng adrenaline mo, yung nandito, nandito yung mga nakaantabay sa yung lahat. So, talagang grabe. Included also in my training later on, kinuha nila akong artista. Ayoko mag-artista, samantalang ang sister ko is director sa Sampaguita. Ang feeling ko kasi, mas nababagalan ako sa shooting, nababagalan ako sa mga artista, ang tatagal ko muna ng mga live, samantalang pa kami magkakasama ang mga taga-radyo, lahat magagaling, di ba? Parang mas mabilis. Yung sa mga artista, ang tagal-tagal nila mag-ensayo, mga ensayo, mga ganun. So, wala akong pasensya. Mas gusto ko yung field na nasa likod ako ng camp. But later on, inano ko na, shooting ka, yung mga ganito. So, pag nag-shooting ka pala, iba rin, ibang klaseng training din. Kasi mas naiintindihan mo ngayon yung pinapagawa mo sa mga artista. Okay. So ganito yung paghahanda sa kanila. Commenter na naman ako sa another field, hindi ba? Ang mga gustong-gusto kong pelikula sa buhay ko, yung relasyon. Classic movie na yun is Mel Bernal. Ako yung lumabas na mother ni Vilma Santos. Yung ito ba ang ating mga anak? Hoy, siyempre, kung sinasabi mo ito ba ang ating mga anak, mga bida yung mga parents, di ba? Anak namin ni Boy Garcia, si Albert Martinez. So, pa-acting ka na sa infantang camera o ganito yung ano ng nanay, yung ganito. Matagal din ang setup sa pelikula. Another yun, nakakainip again. So, sige na nga, sabi ko, paano ba ito Kung nung araw, ang dami kong mga dahilan. Naku, hindi, ayaw, magte-taping ka. Naku, wala akong duster Ang suot ko, mga pantalon lang, yung mga anong ganito. Wala ba, Tita Lucy? Kasi ikaw yung ano na director. Naku, wala So, tanggi ako ng tanggi. O later on, naku, ganun pala talaga ang buhay ng artista. Kailangan marami kang mga stocking katulad ng nakikita ko sa sister ko kay Rosamia. May damit siyang pang mahirap, may damit siyang pang mayaman. Meron siyang costume, meron siyang jacket, meron siya yung mga panuelo, meron siyang ganito. Kasi pag sa probinsya ka, hindi naman i-define sa'yo kung ano yung mga dadalhin mo. Kaya kailangan, sabi ko, ang artista pala, parang gusto mo pag umalis ka ng bahay, dala mo sa sasakyan mo yung bahay mo. Ibig sabihin lahat ng mga gamit mo. Kasi pag humingi sa'yo ng ganito, kailangan meron ka. So, pag pinagsama-sama sa akin, yung kung ano ko ngayon, hindi tulong-tulong ang maraming aspeto sa buhay ko. Nagkatulong nung bata ako, nagsimula akong kinuha na akong mag-radio talent, doon na ako lumaki.
Pagkatapos naging radio writer ako, radio director. Pagkatapos lumabas na ako sa pelikula, naging supervisor na rin sa dubbing, nagtuturo sa mga artista, iniiwanan na sa amin ng mga director, mga award-winning actors na, pagkatapos mong anin sa loob ng dubbing mo, wala man lang yung talaga, sabi, hindi kayo nasasaktan Tita Luis, hindi. Kasi ang feeling ko, dapat yan nasa likod ka, marunong kang lumagay sa likod. Know when na nasa front ka, know when na kailangan ka sa likod. Hindi yung laging nasa front ka, na hindi mo itutupi yung personality mo para malaman din yung mga trabaho sa likod. That will make you a total person, no, na marunong ka palang mag-adapt. So later on, yun na, pagkatapos ng 1983, hindi na ako nagbalik sa radio kasi enough na yung time ko sa pelikula. Pagkatapos, mga 1997, mga nasa planning board ko, sabi ko gusto ko naman magkaroon ng studio para kung halimbawang maraming magpapadab, gusto ko yung akong lahat din ang magpapatakbo. So, unti-unti, after mga 10 years, 2007 ngayon, lahat ng mga iniisip ko na magiging ako in the future, pinagtrabahuhan ko. So, eto ko ngayon, nakikidil na sa network, may mga contract na ako sa mga stations, marami na ako na-train ng mga dubbers sa pelikula, na later on sila din yung mga naging good dubbers sa TV. Parang wala na kayong maitanong sa akin ngayon. Meron po. Meron pa? Pero pa kayo. Sa ngayon po, ano po bang makakompare po ba niya? Ano po yung challenges noon sa dubbing saka ngayon po sa generation po? Sa generation ngayon, marami pa rin ang gustong makapasok sa world na ito nang walang pasensya, nang walang time para mag-train. Ang gusto nila, pasok sila kaagad. Hindi nga pwede yung gano'n. You have to learn muna yung rope. Kung sabi namin kung paano yung halimbawa yung sisigaw ka, magtatapon ka ng boses. Paano yung pag magtatapon ng boses? Di ba? Yung usually mga boses na may mga gine-gauge kami mga boses na may palo sa mic na may rehistro. Maski na mababa ang boses, meron kaming, for one, meron akong itinutulong technique dyan. Para, sabi ko, simple lang, ito lang ang susundin mo. Lahat ng mga dubbers ko, lalaki, babae na tinuro ko, kina Maricel, kina Bong, sa lahat, iisa lang, balik-alika, gagawin kitang sangko. Tumayo ka nila, tayo. Sige, magsabi ka, halimbawa nandun yung kausap mo, halimbawa malayo. Halimbawa, so sumigaw ka, "Oy, bigyan mo ako dito ng Oy! Oy! Okay, sige. Pagkatapos, eto saan mo hinugot yung boses mo dito sa diaphragm, di ba? Mas maganda kung ang gagawin mo, ganito. Sige, hold mo yan. I-press me down. Sige. Down. O, umiyak ka ngayon. Sige, mag-drama ka. Aray ko! Ay, di ba? Ganyan. So, mas more ang puwersa pag nandito. Pero you have to imagine na, ayan, sige ha. You have to imagine na ikaw, nakapako ang paa mo. Okay? Nakapako ang paa mo. Sige, idiretso mo yung paa mo. Nakapako ka. Nakapako ang paa mo sa may release ng tren. Okay, di ba? Kung nakapako ang paa mo sa release ng tren, eto ngayon yung release ng tren. Eto na ngayon yung tren, may dumarating. Siyempre, gusto mong kumawala. Ano ngayon ang gagamitin mong puwersa, hindi ba? So, push me down. Oh, ayan na yung tren. Sige. Continue. Ayan na. Sige.
di ba? Pero hindi mo magagawa yung mga continuous na mga eksena without that pull dito. O, minum ko muna ng coke. Halika, ikaw. Thank you. Ay, Lisa, ikaw, Lisa. Sige Titignan ko ito. Siya may puwersa ang boses niya eh. Magandang puwersa ng boses niya. Angel of Oo, sige. Push me down. Down. Oh, imagine mo na-imagine mo na naka-ano ka? Nakapako ang paa mo? Hindi pa. Yun na po. Oh, serious. Oh, on the spot ka ngayon. On the spot ka ngayon. Push me down. Down. Sige. Kailangan sumigaw. Hindi, teka. Huwag kang matawa sa ginagawa mo. Serious ha? Serious tayo. Okay. Hindi kayo matututo pag yung halimbawa, you're taking it lightly. Siya, malakas ang effort niya pero hiningal ka. Hiningal ka, hindi ba? Naramdaman ko yung effort niya dito, ang laki. Pero ikaw, wala pang effort. Ang effort na ibinigay niya, siguro nasa, kung halimbawa scale of 10, nasa 1.5 ka. So, ang laki ng aakyatin mo. Okay, sige. Push me down. Sige. Sige, push me down. Sige. Yan naman, mamamatay ka na. Oh. Pero sumisigaw ka, ang mukha mo ngayon is mukhang nakatawa. Yan din ang problema ko nung araw. Sabi sa akin ni Temio Marquez, Lucy, nakatawa ka. Nagsishooting kami. Direk, umiiyak na ako. Bakit nakatawa ka? Sabi ko, hindi po, Direk. Alam mo, pinag-aralan ko. Serious ako ha. Kumarap ako sa salamin. Bakit ang mukha ko mas umiiyak? Nakatawa. Loose ang, hindi tight ang hatak sa muscle ko. Kaya, nakaganon, hindi. Pati mata mo, pati dito talaga nang gagaling. Para ka maka-emote ng gano'n. Yun, you remember that. Pag kayo, yan, nagkukang kayo sa mga ganito, hindi ba? Without taking it seriously, you will get nowhere. Kailangan 100% dedication. If you can give it 500, 400 more sa 100 na attain mo na yun. Hindi magbabago ang interest mo sa ginagawa mo. Look at me, ilan na ako ngayon? Ilan taon na ako? 68 years old ako. Hanggang sa nasa ganito akong position. Pero nandoon pa rin sa akin yung passion. Yung concentration ko sa pagtuturo sa inyo is not lessened by the years. Uy, hindi na lang. Hindi ba? Ang nagkukulang sa akin ngayon, yung mga kabataan. Kasi nga, ang training is not enough. Hindi ba? Ang attitude is not enough. Hindi na ituturo yung mga, ano yung mga gagawin. So ganun lang pala. Pero pag nalaman ninyo kung ano yung demand sa inyo, mag-iisip kayo. Na, sabi nga ng mga dabbers, ano ba ang para maging dabber? Kailangan wala kang sex life. And that is true. Pag may date ka, meron kang gagawin pelikula, saan ka pupunta? Sa trabaho. O kumusta na yung girlfriend mo? Di ba? Ang hirap family life, yung mga ganito. Maraming kasama yan. O sige. Ngayon, nasa 1.5 ka pa lang, ano? Paabutin natin ng 5. Concentrate, ha? Concentrate yung muscles mo. Na, wag mo silang pansinin. Isipin mo, if 100% concentration mo, na nasa release ka ng tren, madumi, nagdurugo na yung paa mo, ang sakit, nararamdaman ng buong katawan mo from the tip of your toes hanggang dito sa utak mo, hanggang sa hair mo. Ganun kalaki ang demand. Handa ka na? Prepare yourself. Sige, prepare yourself. Down. Push mo yung paa mo. Sige.
Laban, laban. Higa. Sige, go, go, go. Sigaw. Sigaw. Wag, sarap. Wala niyo ako rito. Sigaw. Pakawalan niyo ako dito! How do you feel ngayon? Pagod ka. Kasi, parang totoo na yung ginagawa mo, di ba? Ang thinking mo, nandoon ka na sa environment na yon. Isinet mo na ang heart mo, pinaakyat mo na dito, di ba? Okay? Okay? Bravo! Halika, halika. Lahat kayo, titingnan ko kung how well you can adapt. O sige, the same thing. The same thing. O, ikon mo muna. Take your time na nasaan ka. Ilagay mo, madumi, ang daming ano. Bakit ikaw ngayon lang mag-isa nandito, pinako ka? Okay? Nakakayak na, masakit na yung nararamdaman mo. Push me down, masakit na. Hinga, masakit. Sige, go! Continue. Let go, sigaw. Baring. Degree of pain. Go. Sige. Ikaw ang mag-direct sa sarili mo when nakahanda ka na. Sige. Push me down. Huwag ka mahiya. Sige, down. Bakit ang mumukha mo sa kanila? Ayan na. Wag ka. May pupuntahan siyang recording. Wala. Kasi, hindi naman ako naka-open sa schooling ng mga ganito. Dito, kung kayo matyaga, you can come anytime from 9 to 12 p.m. to observe. Pag libre studio, pahawakin ko kayo ng script para nagagamit nyo kung saan kayong karakter. Hindi ba? Ang magiging puhunan nyo lang dito is yung pamasahin nyo. Pagdating nyo rito, pag merong role na babagay sa inyo, bibigay ko sa inyo. Yung isa ko nga tinrain na wala lang. Talaga, wala siya. Talagang zero ang nalalaman. O ngayon, nag-dub na siya sa akin sa Mutual Garden. Galing na. Kakilala niyo. Ito Chola na she's into script writing. So, kumikita niya siya. Nung finally, ito pala yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Kaya lang, wala silang connect kung paano. Kayo, kung feeling ninyo, ikaw mukhang balatang-balata ka kanina, no? Pero ibig sabihin, may mga emotions kayo na hindi nyo lang alam kung paano palalabasin. Right? Technique lang yan. Sige, mas ganyan nakaupo kayo. You can sit ng mga 5 hours sa computer nang hindi ako sumasayaw. And that's good for the back. Maganda sa hatak sa... Subukan nyo. Pupuli na ka-Islam ko. Pag yung mga artista na nararamdaman ko na dito, na malata, wala akong paghuhugutan. Kasi walang hatak na gano'n. Sige. Ngayon kayo magsalita. Kausapin niyo ako nung nakaganyan kayo. Isa raw kay Lisa. Sa high school, madalas ako sa performer sa dramatic club. Merong boys and girls high school. Ay, lagi ako. Nanay, bida, kontrabida.
Di ba yung mga, yung nung araw sa TV, patong, parang pag ano, palit na ng secret, ganyan. O nag-stage show rin ako. Yung live audience, di ba, mangyari in demand ang mga panong pag pumuputok na yung araw. Kami yung pag pumuputok na yung araw. Meron yung nakakatawa din. Siyempre, may mga crush, yung yung isang kasama namin sa radyo. Naku, Ate Christy. Ha? Ate Christy. Pupuntahan niya ako pagkatapos maghahalbutan kami papaganyan. Naku, sabi niya, pag nahawakan ko si Lucy sa stage, hindi niya ito makakawala sa akin. I-crush niya ako. Nalaman ko ngayon, ha? Ganon. Okay. Okay lang. Live. Siyempre, handang-handa na siya, nakatakihin niya ako. Huwag ka lalapit, nilabas ko na yung baril. Ibabarilin ko siya. Pagkatapos ng maraming grappling na yun, saka ako pala siya mababaril. Huwag ka lalapit sa akin, huwag ka lalapit. Ganyan. Lalapit na. Naku, eto na yung pinag-uusap-usapan. Nakalagay sa akin, binaril ko. O, di patay. Timbong siya ngayon sa stage. Nagdatingan na yung mga pulis. Ako, tawanan ng tawanan. Hindi mo na pagtagumpayan si Lucy. Kaya kailangan maging wise ka rin. Live yun eh. Ba't iba yung mga performance na gano'n? O dito sa dubbing, dito sa another field din. Again and again. Paulit-ulit kayo hanggang sa ma-perfect ninyo. Yung sinking, yung ganito. You'll find out na habang sinasabi ko sa inyo, uy, mukhang ang daling gawin. Pero subukan din yung mamaya. Na kayo padam ko sa inyo yung mga part ni Sanchay. Subukan natin. Subukan natin kung sino ang may boses sa inyo. Di ba? Kung ang feeling ninyo, uy, pwede pala akong magdaba. Meron, mapifeel ko, uy, may boses pala ito, meron pala ito. Di ba? Mag-training ka. As easy as that. Yun lang ang magiging puhunin ninyo. Next question ka pa? Meron pa po. Dami pa rin. Ano po yung problems po ngayon sa voice acting industry? Mahirap pa rin mag-training ng mga pambida. Kasi, kung ngayon natin i-redub kasi dito yung Meteor Garden, okay? So, familiar kayong lahat sa hinahanap na quality para kay Sanchay. Ang hirap na role nun, di ba? Nagnanarate, sumisigaw, marami siyang mga emotions. Kung halimbawa, ano pa yung pangalan mo? Thea po. Thea. Halimbawa, Thea, ikaw ang nag-audition, di ba? Uy, may boses ka for Sanchay. Pero, every line mo na kasama mo ako sa loob ng studio. Hindi rin gano'ng karami ang panahon. So, parang, si Thea, later on siguro, mga 2 years, mabibigyan niya ito ng ganitong role. Pero ngayon, ito yung unang role nito, yung mga kaibigan, yung mga gano'n. Pero kung magtsatsaga, o baka ma-shorten ang length of time na mabibigyan ka ng ganong klaseng role. Kung makakapasa ka dun sa how I want to do, yung katulong mo, makifeel ko na may hapak ang boses niya. Na 1,000 beses ko na sinasabi, hindi mo pa rin makuha. Yung mga artista, umiyak na, bakit hindi ko makuha? Mamalay ko sa'yo. Mali ng pa. Diba? Yun. So, maraming klase ng training. Kung magte-train, katulad si Yul Servo. Si Yul Servo, first picture niya ng USA. Diba? Talagang award. Okay. Ang nangyari kay Yul Servo, dinala siya sa akin dito.
ni Direct Joey de Santiago. Okay. Talusi, tulungan dito. Yung ganun. Pinakita ko, anong pan mo? Anong ba role mo dito? At yung hinay ko, gusto ko matras. Boses 80s. Wala talaga. Naku, Tita Lucy, kailangan, kasi kailangan help, hindi ka pag-visitihan. Basta you know where you stand. And they keep on calling for you, keep on calling for your services, that's it. Yun ang compensation mo doon. If they recognize you, alam mo naman nire-recognize ka. But hindi nga lang kailangan maging part yun ng nakikita sa kanila ng publiko. Kasi kailangan total artist sila. Tama? Tama ako na. Kaya yung mga dubbers ko, ay hindi ako nagpapa-interview. Yung interview sa mga dubbers na sila nag-dub. Hindi. Quiet kayo dyan. Basta tayo, nagawa natin ang salvation natin sa kanila. Ngayon, kung gusto nila magpasalamat o Tita Lucy, thank you. Fine, that's it. Go. Ano, panahon na lang. They keep on calling us. So yung lack po ng recognition, para po hindi po siya problema na hindi kilala ng mga tao. I don't see it that way, lack of recognition. Pati nga yung mga Channel 5. O Tita Lucy, tuloy-tuloy. Sige, sabi ko, pwede ba? Pwede naman tanggalin na niyo yan. Kung magugustuhan ng mga tao, hanapin nila kung sino yung mga boses na lang yan. Yung for us to be publicity hungry. Ako ay hindi. Ang attitude ko dyan is aptly compensated ako pag si Tita Lucy ang magsusupervise. Ay, naku, si Tita Lucy. Ay, naku, tawag mo. Yun na yun. Can I ask for anything more na nandito ako sa position ko na ang naging puhunan ko is valid. Saka yung dedication. Yun lang ang maging puhunan mo. That will go along. Yung words, yung good deeds mo, ibang tao na magkakalat yan. Hindi na ako, hindi na yung hahantingin ka na nila. Nasaan ba yan? Ako nga, surprise ako paano nila nakukuha ang number 2. Ang cell ko, paano niyo ako nakuha pati mga bago? At Tita Lucy, pinagtanong ko po namin dito. Kasi there is a way diba, looking. Yun ang compensation. Last question na po. Ano pong dream niyo para sa voice acting industry? Makapag-produce ng mga good voices, good talents in mind and in body. Kasi kailangan yan. Yung lakas ng katawan mo sa pagdala. And then, I want dedication. Kung wala talagang dedication ako nakikita, hopeless for me. Wag na tayo mag-usap, hindi ko na kayo ititrain. Pero kung may mahuhugot ako munang 10, 20%, may nakikita na ako sa iyo mga 30, mahuhugot pa kita ng 10, 20, and then matyaga akong magturo. You will go places. Ang dami naman talaga dyan nagsimula sa zero di ba? As in zero. Pero look at them, the best in the field, na-recognize ng mga kapwa nila. Kasi maraming pukpukan yan inside the lobby. Merong pag yung marurunong na, akala nila yung, kung ganito ang gawin ko, Tita Lucy, ay hindi. Bakit hindi, Tita Lucy? Hindi ko marunong eh. Gawin mo muna yung kung ano yung tinuturo sa'yo. Diyan ka muna. Learn muna. Bakit yung way mo, ang ipapagawa mo sa akin, wala nga yung way mo. Siguro pag aided ka na, at
pwede mo na incorporate yan sa ibang mga bagay, pero hindi dito sa role mo. So, paliwanagan hanggang sa na-attain ng bawat isa yung respeto. Hanggang nandiyan na yung mga ano, uy, wala ba akong role, Tita Lucy, ano ba maibigay? Yung mga ganyan, nandoon na yung interest nila. Sana nga ako, in my lifetime, makapag-produce pa ako ng more na magagaling ng mga dados. Katulad ng mga cream ngayon ng mga dados. Meron dyan, pag talaga intensive ang training, kinabukasan, may sakit, mamaya yan, ayoko na, nakasalang meron, bakit ayaw mo na? Hindi nila matake ang pagiging total artist. Ano po, last pa. Hindi ka nagsasalita. Last pa po. Yan. Training. Don't forget. Tips po para sa mga aspiring voice artists. Kung may papakita ninyo sa kanila, yung ginawa ko sa inyo, that's one. Okay? Number 2, magbasa ng aloud. Tagalog, English, ng aloud, and then clearly enunciated. Mangyari, marami diyang mga bulol. Halimbawa, sasapusan mo. Deliver mo yung lines. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sige. Anong pangalan mo? Ito. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Oy, sa inyo, nadi-differentiate ko yung N at M, pangalan mo. Sa kanya, wala na pangalan mo. Di ba? So you have to be conscious. Ano ba yung gagawin natin ba? English ba ito? O Tagalog ba? Kung sa Tagalog, hindi ba? Yung dapat initiated, anong pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Teka mo, clear. But, ano ba pangalan mo? Yung pagdudugtungan ng mga salita, yung mga kung saan mo idadaan, kung ano mo dito, kung hinatak mo ito ng papaganyan, saan ka magtataas? Na may kausap ka ngayon, titigil ka ba sa pag-emote kasi may kausap ka? Kasi hintayin mo yung look mo. Hindi, it's got to be a continuous acting on your part. Kasi nang isinushoot yan, magkakatinginan kayo di ba? Ang mga dabbers, sanay na sanay sila ng labi lang ang tinitignan. Kasi dabber So, kailangan mong mahuli, kailangan nakasing. Yun ang concern nila. Binabalik ko yun dito. Kasi ang pagdadab, kailangan tinitingnan ninyo para makapag-change kayo ng emotion, mata. Kaya kailangan yan bilis ng mata at ng bibig. Titingnan mo yung mukha ng karakter mo. Saan ba ito nag-change ang emotion? Kasi nakakalimutan na itong mga ito, yung mga artista, pinag-aralan nila, mabuti ang role nila. I-shoot yan, minemorize, ibinulak. Di ba? Tapos, inano sa camera. Okay. Ang mga dubbers ngayon, naka-arrange ang script, nakaganito, pag basa na lang. Pag nagkamali pa ng instructions yung writer, nagagalit pa sa kanila. Hindi naman kasi sync ang script Pinag-aralan mo ba? Alam mo ba yung ginagawa mo? As a dubber ba, ginawa mo ba yung tamang ibibigay mo sa role? Yung naman pinag-aralan binabasa mo lang yan. O kung basahan lang tayo, magbasa na lang tayo. Kasi remember that ang acting is nandito. Kahit na yung chick ang nagsasalita, Korean, o German, o mga hindi lang labi ang titignan mo. Pag labi lang ang tinignan mo sa dubbing, yari ka. Kasi nandito lang ito, ang gandang tingnan pag nag-change na yung nung artista, yung umiiyak, tapos biglang tumawa, yung dala ng, yung pati yung mga hinga, nakukuha, yung mga long and short. Pero kung halimbawa, we're talking about dubbing, di ba, yung mga voice talents. Okay. Kasi itong mga ito, na-shoot na. So, ikaw ngayon ang mag-a-adapt sa hinga ni Sanchay. Hindi si Sanchay ang mag-a-adapt sa'yo. Kasi silang pinafollow natin.
Eh kung kontra kayo ng hinga, kung hindi ka marunong sumunod sa artista, gumaganyan siya dito ka pa lang. O di sablay na. So lahat ng mga yon pinag-aaralan. Katulad si Aramina. Si Aramina sa Man of Po 1, nanalo siya ng award doon. Diba? Yung si Rochelle siya, yung ang part niya, yung chick na modern na hindi talaga marunong mag-chick. Yung bako-bako, okay. Meron siyang drama siya. So, ay, putol-putol na ganyan. Putol, hindi ara. Hindi mo kukunin ng ganyan yan. Kukunin natin yan, pag-aralan mo lahat yung hinga mo. Kung saan ka huminga ng yung mga ganon. Eh, ganun mo naman talaga ginawa eh. Hindi natin gagawin yan ng putol-putol. Gagawin natin ang isang diretso niyan. Upuan natin. Upuan natin. Kuha ko ng mga lines. May TC naman. O 12:01, gaganon pa, dalawang maliit, isang mahabang hinga, dialogue. Ano yung mga dialogue mo? Ensayo yan. I made her do it dun sa eksena niya. O pagkatapos, sige, mag-take tayo ng mga 7. Nagdire-diretso ka lang. Nagja-jot na ako kung ano yung preference kong pag-e-editin. Kasi rather than i-pick up mo, matagal ka na naman makakakuha ng emosyon. Pag-aralan mo lahat yung mga hinga mo ng artista. Pinag-aralan niya talaga. Patiently, ang tagal namin sa loob ng labi niya. Sige. O, ensayo. O, mali ka pa ara dito. Nakalakano na ako. O dito yung hinga, dito yung mga pag-aaral ensayo. Sige, go, ensayo. O, mali ara dito. Dito. O, ito yung lines mo, nakalimutan mo. Kaya ngayon, sabi ko, if we will improve sa craft natin, magtatagal itong trabaho nito. Kasi, habang nagtatagal ang panahon, di ba parang gumaganda ang dubbing? Kasi parang sila na yung pinagsasalita, ang mga dubbers ay natututuhan na yung mga nuances, kung saan yung nakatawa, kung saan yung ganito. Pero, samahan mo ng mga hilaw, mapapansin, unless dumaan muna sa training. Kaya ako, ang advice ko is manood muna. Manood consistently. Nandiyan nandito ang facility. Nandito yung mga projects for you to see. O kaya yung iba, hawakan ninyo yung script pag nag-mix. Tingnan ninyo kung ano yung kinorek sa script ng double. Natututo kayo ngayon ng script eh. Saan ba ito hinabahan? Wait, sinunod ba? Ano ba yung off to on? Ano ba yung mga ganon? Lahat ng yan pinag-aaralan. Kung kayo ganun katyaga at may time kayo, may place kayo sa mundo namin.
Jose Gamboa Jr. Ayun. Cut. This is my mother's brother and his wife, my aunt, before they died. That's the only living kapatid of my father. She's about 92. That's my brother who is here. Namatay na rin po. That's, he's a bahay.